Ayan, magandang hapon mga kaserbisyo! Ayan po, no? Kamusta naman po tayong lahat? Ayan, kahit thumbs up lang, okay pa tayo? Yes, beautiful, no? I'm glad to hear that everyone here is fueled up for today's event dahil hindi lang isang programa ang kilalanin natin for today, hindi rin dalawa, but tatlo. Yes, tatlong programa at tatlong anchors po ang magbibigay inspirasyon sa atin sa ngayong hapon na ito. And I'm your host, Ivy So. And on behalf of Radyo sa Istrenta po and Teleradyo Servicio, nais ko pong pasalamatan lahat ng reporters, journalists, vloggers, and media practitioners na nandito po ngayon at dumalo sa event natin para suportahan ito. And of course, thank you so much to Ayala Foundation for hosting today's event. I'm very much excited para sa mga tanong ninyo, no? And para mas kilalanin pa si Stargazer, Coach V, and Lulu Marquez. So to officially start the program, and let's put our focus on the screen and watch these short videos. Hatawang saya sa ating gabi dito sa Teleradyo Servicio at Radyo 630. Wala nang gabing malamig kapag sumunod sa tips ni Coach V. Vanessa Antonio sa Love Connect. Alas 10 ng gabi, masasayang alaala ng nakalipas ang ating babalikan sa Remember Your Music. Martes hanggang Sabado, alas 12 ng madaling araw, kasama si Kuya Dan Capuchon. At tuwing linggo, tips at usapang pangrelasyon at mag-asawa ang tututukan sa Private Talks. Kasama sina Amy Estrella at Dr. Lulu Marquez. Alas 12 ng madaling araw, kumpleto ang hating gabi mo kapag kasama mo ang Teleradyo Servicio at Radyo 630. Mahalagang kaalaman sa buhay. Praktikal na mga solusyon sa mga isyu sa tahanan. Hanapan natin ang kilos kung paano tayo aahon. At tips para maging balanse at magaan ang araw-araw. Ibabahagi ni Stargazer sa Feel Kita. Tumutok na tuwing Sabado, alas 8 ng gabi sa Teleradyo Servicio at Radyo 630. Sa Mayo 2025, muling pipili ang bayan ng mga pinunong magsusulong ng pagbabago para sa bawat Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng Teleradyo Servicio at Radyo 630. Sabay-sabay nating himayin ang proseso sa pagboto at kinatisin ang plataforma ng mga kandidato sa pangunguna ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Kampayan Noni De Castro, Alvin L. Chico, Doris Piconia. Katuwang ang mga kaserbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan, pantayan. Alamin. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito ang Mandato 2025. Servisyo, palampakan naman po natin ang Radyo 630 at Teleradyo Servicio. Nagseservisyo para sa mamamayan ang puntahan ng bayan. So, ang Radyo 630 po ay napakinggan all over Metro and Mega Manila sa 630 kHz AM band. And ang Teleradyo naman po ay napapanood nationwide through Sky Cable and worldwide through I Want TFC, the Filipino channel, and it is also streaming on our YouTube channel at Teleradyo Servicio. So now, let's move forward to the highlight of the event and ang rason kung ba't tayo nandito lahat ngayon. Let us all welcome our very insightful, very intuitive, and very inspiring psychic and aura reader, Stargazer! Ayan, palakpakan naman po natin si Miss Star. Let's also make some noise for our US certified matchmaker, dating coach, and on-air love guru, Coach V. Vanessa Antonio. And last but not the least, let's give a warm round of applause for our knowledgeable and engaging health advocate and wellness expert, Dr. Lulu Marquez. Mga kaserbisyo, our afternoon conference looks very promising and I'm sure marami tayong matututunan
for today from our lovely experts right here. So, to officially open the floor, ayan, Miss Star, Coach V, and Doc Lulu Marquez. To ask our first set of questions, we have Sir Nestor Cortero of Manila Bulletin. Hi, good afternoon. I know for a fact that all three of you used to host programs on your individual shows on DZMM until the station closed down. Can you tell us what happened to you between then and now? Ako muna. Okay. So, nalungkot ako nung nagsara ang DZMM. And finally, after maybe 5 months, doon yung final na say na you're gone. You can apply sa iba. Hindi ka namin pipigilan. Kasi pag anchor ka sa DZMM, you cannot go to any other station. Pero binigyan ako ng blessing. Nalungkot pa rin ako. So what I did was, sobrang miss ko yung private nights. Kasi yung advocacy ko nandun eh. Baka naisip nyo na, sex yan eh, tuwan-tuwa ka, tita Doc. No, hindi yun eh. No? Nagde-deliver ako ng programa ko, dinadaan ko na hindi yung seryoso, gano'n. Dinadaan ko sa light and informative and happy. Na-miss ko yung sobra. Kuya, anong ginawa ko? Eh, syempre, merong, alam mo na, live, right? May Facebook Live. Tapos natutunan ko na yung mag-live via Zoom. Tama? Okay? So I did that every night. Hindi ko tinawag na private nights kasi baka bawal, I don't know. So ang tawag ko doon, Doc Lulu Talks. Yun yung programa ko gabi-gabi. Sobrang gabi din. Hindi ko ginagawa 6 p.m., 7 p.m. din. Hindi ko ginagawa 3 o'clock in the morning tulad ng dati. Hindi. At least mga 12 midnight, 11 o'clock ng gabi, gano'n. Yun ang ginawa ko kuya gabi-gabi hanggang sa tagal. Gabi-gabi ang Doc Lulu Talks, ibang topic. Basta all about sexual wellness. Napagod ako, kuya. Ay, gabi-gabi yun eh. Di ba? Halos maubusan ako ng topic. So, ginawa ko every other night. Okay? Napagod pa rin ako. Ang tagal ng COVID, di ba? And then, naging 3 times a week hanggang sa medyo nag-mellow down na. Pwede nang mag-zoom ng iba-ibang grupo. Then Rotary groups are inviting me, real estate brokers are inviting me via Zoom, talking about sex and pandemya. Yun ang topic ko. Kasi tatanungin nyo, anong topic mo, tita, no? Yun na nga. Meron bang gaganahan mag-sex kahit na pandemic? Sinong gaganahan nun? Takot na takot ka sa partner mo. Katabi kayo, may mask, ikadiri, ganyan, o di ba? Pero sinasabi ko sa kanila, that you can do that. Yun ang naging ginawa ko, kuya. Hanggang sa unti-unting hindi pa rin ako tinatawag. Then different stations are calling me. Pero as guest lang. I tried to, sana, na ang isip ko kasi, pinipray ko talaga sana magbukas po muli ang radyo sa isang 630 kHz. Kasi nawala yan eh. Talagang, kinanarinig mo ang frequency. Wala talaga. Lungkot na lungkot ako. So, Parang tinitherapy mo sarili mo. at totoo yun, no? Doing that. And then napunta ako sa iba-ibang UNTV, blah blah blah, as guest. Hindi ako nagbigay ng effort, kuya, na mag-apply, which I can do. Ayaw ko nang sabihin saan. Kasi, sobrang prayers ko na tatawagin ako ulit. And maraming salamat talaga. DWPN ngayon, and now I'm back. Si Ma'am Starkis. Okay, nung mag-end kami ng August 2020, actually, March pa lang hindi na kami pinapapasok kasi lockdown tayo. And I started receiving calls of people very suicidal, yung depressed. And that pushed me to go every Thursday via FB Live and to talk about different topics. Tinuloy ko, okay? Now, after, nung nag-end na talaga nung August 2020, siyang pasok naman. Nag-wait lang kami a few months, saka ako kinuha ng ABS-CBN then in another platform, which is Kumu. So, tinuloy ko ang Pinoy Vibes on Kumu for 2 years until it ended only last year.
in-end namin ng February of last year. And then, tawag naman, pasok balik sa radyo ng August of 2023. So, ayan ang naging ano. Hindi ko tinigil, hindi ako nag-therapy sarili ko, kundi tinerapi ko mga tao. Kasi ang dami kong nakuha cases ng mga tao talaga na suicide. Si Coach. Ako naman po, during that time, yung Love Connect po talaga is my very first time to be on radio. So ako po ay matchmaker tsaka dating coach. So more on private, nag-run ng company. But during that time na nag-close po yung DZMM, I was in the States and kinuha po ako ng FYE channel sa Kumu din. So doon po nagsimula yung brand na Coach V, the Love Guru, the Love Coach. Kasi during pandemic, nasa bahay tayo, nag-increase nga yung activity online. So sabi ko, why not prepare for love, dating, and relationship? Para pag nag-open uli, nagbukas uli yung mundo, you are free to to pursue kung sinong gusto mo. Kung gusto mo yung love life mo, nasa Amerika, nasa Taiwan, puntahan mo na. Kasi wala na parang naging borderless love na after ng pandemic. Kasi during the pandemic, kahit naman yung jowa mo ay nasa Batangas lang or nasa Marikina lang, di mo din mapuntahan. Di para din kayong LDR. And so because of that, naging open tayo. Mas naging nag-less yung restriction natin sa paghahanap ng magiging partner sa buhay. So ginawa ko po yung time na yon to encourage people, mag-self-improve ka, mag-exercise ka, alagaan mo yung sarili mo habang nasa pandemya para pag bukas uli ng mundo, confident ka, na-heal mo na yung mga trauma mo sa pagmamahal, then you are ready to find love again. Because during the pandemic, we realized na walang ibang nagmamatter kung hindi yung loved ones mo. At there is no guarantee. Possible kasama mo ngayon, bukas hindi mo na mapuntahan. Nasa ospital, yun na pala yung last time nakasama mo sila. So there has been a lot of parang calls on education na bigyan mo naman ng pansin yung buhay mong relationship tsaka love life. So that was me during the pandemic. But by local standards, all three of you are treading radical territories, no? in Philippine media, not just in our society, but in media as a whole, no? Do you want to be known as modern warriors or rebels where these territories are concerned? Well, for one, I've been starting it already. Now, I'm not just a mere psychic. I'm an educated psychic. And ang naging hone sa akin ay pare mismo. Ang nagiging problema lang sa akin, there's some religious denominations who are against what I do. Kasi sasabihin nila, ay bawal yan, mga astrology, mga psychic readings yan, bawal yan. But you know what, I just keep open, I no judgment. So sabi, ang lagi pakiusap ko sa kanila, if you don't agree, then let us be. Diba? So, meron kayong options not to listen. Ayun. But again, it defies what their beliefs are kasi ang dami-dami. Like when we have readings, umaabot by the hundreds. Oo, nahihirapan kami. Actually, nahihirapan kami. Parang makikita ko, parang habol-habol na hininga ko sa bawat question na pumapasok. Tabu naman ang sayo. Yeah. Okay, alam mo, Kuya, yes, sex is taboo sa Pilipinas. Pero other countries, they talk about it. Alam mo ang pinaka-problema talaga? Ma'am, tabu ang sex sa Philippines? Depende kasi, para bang tignan mo anong oras ako nilagay sa DZMM, alas 3 ng umaga. Okay? So, yun lang yun, kuya. Oras, magsasara yan. Okay? Pero sa TFC naman, yung mga Pilipino sa TFC, abay gising naman, di ba, kuya? Okay, anyway, yung sexual dysfunction na yan is global. Hindi lang yan Pilipino, Pilipina. It's global. At yan yung sinasabi na nag-epidemic. Okay? Nakatingin kayo. Kala nyo kayo lang masaya? Maraming couples na hindi masaya pagdating sa pagtatalik. Problema po talaga yan. So we have to, yung advocacy ko na tinatanong ko minsan kasi I have couples like sa mga Rotary at saka Rotarians, sama-sama yan sila. Then I ask each of them, lalaki at babae, I ask them, are you, ginagawa bang maligaya ang asawa mo? Tawanan yung mga lalaki. Yung mga babae naman, mga aunts, hindi. See? Andun yung problema. Then I try to open their minds na
Hindi ito nakakahiya pag-usapan. Dapat pinag-uusapan eh. Topics that I handle are not often talked about. Kasi nga, kakahiya eh. No, hindi po ako nahiya. Wala pong pakialam. Kahit na nagagalit kayo, talagang sasabihin ko kung ano yung problema, based on science, based on your anatomy and physiology, kuya. Para maintindihan. Kasi alam mo yung sex na yan, para akala ng mga tao, alam ko na yan, hindi pinag-usapan, doktora. Talaga? Alam mo lahat? And if I start asking you something, you cannot even answer me. So, sinasabi mo sa akin, alam mo? That's my point. Even women, I ask them, how do you achieve, ito lang kuya, sabihin ko lang ha, how do you achieve your true orgasm? And then, may kinausap ako mga asawa ng mga OFW. Ang asawa nila ay mga seaman. Ang kausap ko mga asawa ng OFW, may matanda, may bata. Then I ask them, isa-isa, what is true orgasm? What is true orgasm? Lahat din ang tanong ko. Yung sabi nila, ay doktora, yung magtirik ang mata. Sabi, okay. Isa naman, ay pag nangangalmot ko, tita, gano'n. Isa naman, ang orgasm po, tita Doc, kasi they call me tita Doc eh. Ano te? 3 anak. Ha? Talagang jaw drop ako eh. Like, hindi siya nagbibiro. Yun ang alam niya. So remember, you can get pregnant even you don't have your orgasm. Remember that, ha? Okay? Kahit na yan yung natawag na withdrawal. Alam niyo withdrawal? Siyempre alam niyo yun, di ba, kuya? Okay? Yung withdrawal na yan, nakakabuntis po yan. Kaya ingat, sabi nila, mag-condom man, tita Doc, mag-condom. Pero nag-pre-cam ka, makakabuntis yan. Fertile yung asawa mo, ikaw mo, tita Doc, nabuntis man siya. Doctora, when somebody tells you you are a sexual person, should you be happy or should you be flattered or should you be embarrassed? I'm not embarrassed. No, I mean, I'm not talking about you. But in general, when people address someone as a sexual person, should that person be celebrating or should that person be embarrassed? Yeah. Kung hindi siya, if that person does not talk about it, okay, hindi niya ma-handle yung certain topic, mahihiya yan, may embarrass. Okay? But sa akin, if they say, you're a sex guru, you're a sex expert, alam mo po yan sagot ko, we're both expert. You're expert, me too. Kaya alam yung hindi mo alam, aayusin ko lang ng konti. Baka meron ka alam na 1, 2, sa 10, may 2 mali, iko-correct ko yun. But all of us are gurus, all of us are expert. Hindi ko sinasabi, ako yun. No, hindi ako yun, kayo po yun. Okay? Kayo lang po yan. Yes, ma'am. Sige, Coach. So, for me naman po, you've mentioned that we are parang kami yung medyo, treading wall. Ang ganda nung pakakasabi mo eh, and it's such a common ground for us, di ba? Sex, paranormal, and then you have dating in a relationship. When it comes to Philippines, anong dating? Ang landi-landi yan, di ba? Dati, I remember, pagdating sa yung mga magulang tsaka lola ko, pag nakita kang nakipag-date, kinabukasan kailangan mo ng pakasalan yan. You didn't really have that freedom to choose. That's why that's the tagline of my company, freedom to choose. Because, would you be a victim of your location just because, like katulad ako, kung pinanganak ako sa Masbate City, kung hindi ako umalis ng Masbate City, siguro by now, ilan na ang anak ko, at doon lang din ako nakahanap ng asawa, hindi ako nakapag-future studies. And ano lang din yung ano ko, di ba? Yung buhay ko, wala sana ako sa Love Connect. So what I'm saying is, what if yung the one mo, wala sa Pilipinas? What if wala sa probinsya mo, no? Dahil ba nireto, yun na yun, dahil siya lang yung option mo, what if naglakas ka ng loob na lumabas ng probinsya, lumabas ng bansa, di ba? And you get to find somebody na mas compatible sa'yo. So don't be a victim of your location, of the reto-reto circumstance. Find somebody who's really compatible for you. If it only takes na lakasan mo yung loob mo para mahanap mo kung sino talaga yung bagay sa'yo, then do it. Because hindi na tayo katulad before na walang option. Before, di ba? Hanggang ngayon may stigma, sir, na saan mo na-meet? Sa dating app. Pero sabi namin, common friend. Because when you look at studies, number 1 way that you meet partners is through common friend. But look at the studies, 10 years from now, you will meet your wife and husband through online dating.
So it's going to change. And so, as part of that person na isa sa mga tao na nagsasabi na, you know what, you have to open up your mind. And so far sa Philippines, wala pa akong nakikita na talagang nagsasabi na you have to study dating. Kasi before ka magkaroon ng happy family, you have to be in a relationship. Before you be in a relationship, you have to learn how to choose. Learning how to choose your mate is dating. Kung paano pagpili ng makakasama sa buhay. Yan po ang dating, no? Hindi ibig sabihin nakikipag-date ka that you're sleeping around. Hindi ibig sabihin nakikipag-date ka na lahat ng kasama mo ipapakasal mo na agad. Pumipili ka dahil alam mo kung gaanong kasiraan kapag nakapili ka ng partner na nagda-drug abuse, na alcoholic, na may history of chronic cheating. It's such a big problem. It affects the children. So it all boils down to the beginning, dating. So it's part of educating, sir, kahit medyo tabu pa. Thank you. Just like sex. Thank you. Ayan, maraming salamat dito Nestor Cordero of Manila Bulletin. Ang dami nang gusto magtanong, no? Kanina, before the program started, nagkakahiyaan pa. Pero ito, ang next set of questions from Tito Glenn Sibonga of Showbiz Bongga. Yes, hello. Yun, nakakatuwa ang ating mga discussion. Then, Coach B, kanina sabi mo merong di ba, merong celebrity ka na tinulungan. Can you tell us more about kung sino siya and ano yung mga naging requirement niya bago mag-undergo ng dating? So this celebrity used to be with ABS-CBN. She has been working with ABS-CBN since she was young. So of course, part of our matchmaking is confidentiality. I will not be able to divulge. But if you go to my Instagram, Dating Coach B, makikita mo yung picture niya, tsaka yung afam, nasa Palawan sila nakatalikod. So that's siguro magkakaroon na kayo ng idea, kasi blur lang namin yung mukha. But this person is really having a hard time dating, not because she wasn't beautiful. She's sexy, beautiful, accomplished. But the problem is, pag nakikipag-date siya, trust issues. Nakikipag-date ba to kasi celebrity ako? Baka gagamitin lang ako nito eh. So, yun yung naging positioning namin sa dating company namin na we're gonna help you find somebody na deserve mo, nakamatch mo. Hindi naman yung, oo nga, sobrang a shining star, tapos biglang since wala siyang makadate na ganong level, she would have to settle. We don't want that. Because there are also accomplished men na bagay sa kanya, no? But all we have to do is i-meet yung accomplishment na meron kami as clients, and ikaw naman na maganda, mabait, tapos humble pa, then we just connect their worlds. Kasi sometimes the reason why hindi mo mahanap yung the one mo is because lack of network. Marami nga siyang network of celebrity. Maraming successful. Pero hindi nagmamatch sa kanya kasi ayaw niya yung lifestyle na busy na nga ako sobra. Tapos yung partner ko pa, hindi mo pa makikita. So we matched her with a businessman who can work anywhere in the world. So actually, yung businessman na yon, yung AFAM, meron siyang matchmaker sa US, sa Europe, sa Canada, tsaka sa Malaysia. Pero sa lahat ng matchmaker that he was able to work with, sa Pilipinas na nga siya ngayon nag-base. Kasi yung matchmaker na sa Pilipinas, yun yung nakahanap ng the one niya. And he said that to us. That's why he said, Coach B, dito na akong magbe-base sa BGC. Kasi dito mo nahanap yung the one ko. And so, maraming ganon, yung businessman na nag-work online, hindi ko naman kailangan ng base na country, no? Pero kasi goal na nila sa buhay, since tapos na sila kumita ng pera, gusto nila mahanap yung the one na hindi sila lulukohin. Yung hindi pera yung habol. So, super perfect tong celebrity na to kasi mabait, humble, and naghahanap lang talaga ng sincere na mapapangasawa. Kamusta na sila ngayon? So we've learned about the relationship 2 months ago. So super bago pa yung relationship. 2 weeks ago lang kami napabigyan ng picture na out. But there's so many relationships na hindi na lang din namin nalalaman until 3 years after, when it's wedding time. So it's part of the stigma also in the Philippines. Ayaw namin malaman na galing sa dating company. Ayaw namin malaman na reto ni Coach B. Kasi hindi pa kami ready. Gusto namin, pinakilala ng kaibigan, pinakilala ng whatever. So part of our education is hindi nakakahiya yun. Kasi mas maganda nga eh. Kasi may tumulong sa'yo na i-filter yung mapapangasawa mo. And that's us. That's what we do as part of our background check. May anak? How much is the fee? How much is the fee daw? For the... After your dating... Opo. Ang dating company po kasi namin, meron siyang social club. Ito yung parang mga samahan ng mga singles. Mura lang naman siya kasi parang yearly fee.
And pasok siya sa parang kita ng mga Pilipino. Pero kailangan pa rin pag-ipunan, di ba? Pero that's why etong dating companies para to sa mga taong willing mag-invest sa relationship. Can you mention the amount? Okay, we can mention po, it's just 20,000 for 1 year. 20,000 pesos. 1 year na po yun. Every week meron kaming event sa mga singles. Ibig sabihin, imbes na nasa bahay ka lang, hindi naman talaga kakatok yung yung love life mo sa bahay. Lumabas ka, ipapakilala kita sa ibang single. Ikaw pa rin magde-decide kung sino bagay sa'yo. In-expose lang kita sa option mo. I read in the New York Times that there's a school in Singapore where students are encouraged to fall in love. Yes. Like a matchmaking school. That's true. And recently in China, they have launched a matchmaking-related na college course. Ibig sabihin, tinuturo na po ito. Kasi oo nga, wala sa curriculum natin kung paano magmahal, paano pumili ng partner. Kaya tsamba-tsamba lang. The course is how to fall in love. It's how to fall in love. Oh, diba? That's very possible po. And it's part po ng development ng human being. Dati, we're just learning how to find food. Diba? Maslow's hierarchy of needs. Now, we are learning how to intentionally love. What does that say of our culture as a people? For the Philippines, now that we're opening up about it, You that have to be taught how to love. yes, actually, we have the natural skill to love, but we do not have the natural skill to date. Yung pagmamahal kahit bata, kita mo pag pinadede mo yung bata, yung fact na nilalagay nila yung kamay nila sa mouth ng mommy, kasi they want to return the favor. You're feeding me, let me feed you. That's already love, no? But dating, yung pagpili ng partner, hindi po natural yun. Skill kasi yun eh. Parang pakikipagkaibigan, pakikipag-network, pakikipag-usap, binibuild. Kailangan may oras na nilalagay doon sa pag-aaral ng another human being. Ayan. Kay Ma'am Stargazer. And syempre, Ma'am, last quarter na ng taon, magiging mabenta ka lalo. So, syempre, coming from medyo showbiz yung ko. So, meron ka bang predictions na kung sino yung mga artistang bobongga itong last quarter and of course next year? Wala pa. Hindi ko pa tinitingnan. Actually, kakaano lang. But umiiwas kasi ako sa political. You know why? Yes. Okay. Sabihin mo man ang totoo, mababash ka. Sabihin mo hindi totoo, mababash ka pa rin. So, cryptic ako pag naglagay ng predictions. So, pag naglagay ako at merong ganito na letter R, merong ganyan, para na lang hindi to keep them guessing. But actually, tukoy ko. Ano ang reason bakit hindi ako masyado sa... So, although hindi naman bago na natatanong ako sinong presidente mananalo, whatever. May political din naman ako leanings eh, di ba? So, ayaw ko lang, halimbawa, wala akong magawa kung itong ganitong presidente ang mananalo. Kaya lang, ang nangyayari kasi, kinukondisyon natin yung mind ng tao. Kapag nagano tayo, and I'm very responsible and ethical about that. Ayaw ko mag-condition dahil binigayaan ko ang tao pumili. Kasi pag sinabi ko, sabi ni Star, hindi magpanalo na yan. Di, lahat, bubutuhin na lang yun. Ayaw ko. Kasi kailangan, yung right to suffrage, kailangan yun magawa nila. Pero lalabas din ako ng ganyan. Maglalabas ako. Kaya lang, naawa ako sa sasabihin ko, hindi mananalo. Naawa ako. Kasi totoo lang, marami talagang pasaway na hindi mananalo. Kahit na sure siya na mananalo siya. Hindi siya, siguro alam mo na yung sinasabi ko. Kasi lalo na ngayon, Ma'am, meron tayong superstar at meron tayong star followers. Yes, oo, sabay-sabay. Pero meron, abangan niyo yan pagdating ng November, December, naglalabas na ako niyan. Kasi ngayon, kapapasok pa lang, hindi ko pa yan nakukulate lahat. Hindi ko pa nakikita. Hindi ko alam kung sino matakbo. Pero setting aside yung politics, Ma'am, Yes. general showbiz, sino yung nakikita yung talagang bobongga yung career sa showbiz? Alam mo, sa totoo lang, you watch out for the pairs ngayon, Yes. yung mga pares-pares. Opo. Bobongga sila, yung both GMA, both ABS. May pairs dyan na nangiiba, mga bobongga lalo yan. Yun. Lalo po ngayon, merong may parating na movie. Ayan. Ang
Catherine at saka Alden. Yes. Ano po nakikita niyo sa... Maganda yan. It's very intriguing. Actually, ang ano ko, maganda ang pangitain. Ibig sabihin nito, maraming lalabas na dami mong question, yung maraming kikiligin. Maraming lalabas na secrets. Wow. Oo. Pero syempre, surefire na ba box office itong pelikula? Yes. Thank you po. Yes, last na lang kay Ma'am Lulu. Ma'am Lulu, syempre sa mga celebrities natin, meron ka ba mga payo pagdating sa sex? Kasi syempre, di ba yung mga celebrities natin yung medyo ano na rin? Medyo hot. Okay. Hot and ano Hindi na. nag-iisip. Okay, so alam mo, yung pagtatalik na yan between celebrities, I don't care who you are, okay, is kailangan mag-ingat din sila. Okay? If it's the right time to get married, then that's the time to have babies. Hindi yung, bago ka pa kinasal, doon ka na magkaka-baby. Okay, ganito lang yan. Kunyari may nag-asawa na celebrity couple. Okay? Ang sa akin lang, tulad na sinabi ni Coach V, yung pagmamahal dapat nakakonect. Okay? Remember, yung pagmamahal na yan, meron mo ng communication, and then connection para maging climax. I call it the triple C. Communicate, connect, climax. Pero pag nag-asawa na yan, nagtalik na. Nagtalik na sila, di ba? Tinuturo ko kasi how to have a baby boy, baby girl, scientifically. Not the Chinese calendar. Hindi po totoo yun. Okay? Hindi rin yun dahil ang buwan nandito, lalaki yan, ang buwan nandito, boy yan, ganyan, girl. No. Scientific way of how to have a baby boy, baby girl, I can teach that scientifically. Pati yung mga positions po. Kasama doon yun. Kung gusto mo boy or girl, ituturo ko yan. Kaya lang, wala tayong oras, di ba?